Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa Lunes na nga po gaganapin ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. At narito po tayo ngayon sa Batasang Pambansa para magulat tungkol sa seguridad na ipinatutupad ngayon dito nga sa lugar kung saan gaganapin ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon makikita natin na todo bantay na talaga ng mga otoridad itong Batasang Pambansa dito sa Quezon City. Narito po tayo ngayon sa South Gate, ito pong Gate 2, ay dito po makikita natin na talagang nakasarado yung mga gate, no? Bahagi po ito ng lockdown na pinatutupad ng mga security personnel para masiguro nga po yung security dito sa buong Batasang Pambansa. Dito po sa kinaroroonan ko, ito po yung papasukan ng mga VIP, mga congressmen, of course, lahat ng mga VIP guests ng darating na State of the Nation Address. Samantala, doon po sa North Gate naman, doon po yung pasukan ng mga karaniwang mga bisita sa darating na zona. Kompleto po ang security personnel sa loob. Meron na po mga taga Philippine National Police, AFP, Bureau of Fire Protection, MMDA at iba pa. May K9 units din at may personnel din for emergency purposes. Ngayong araw po ay inaasahan magsasagawa ng simulation exercise para masiguro yung seguridad ng lahat. At mamaya po mga kapuso, mga kapanayan po natin, si Philippine National Police spokesperson and OIC ng PNP-PIO, Colonel Alan Reyco, kaugnay sa mga karagdagang detalye, kaugnay nga po sa zona at sa seguridad na ipatutupad sa darating na zona sa Lunes. Samantala, mahigit 20,000 mga pulis at tauhan ng MMDA ang ipapakalat sa buong Metro Manila para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ininspeksyon na rin po ang seguridad dito sa Batasang Pambansa kung saan gaganapin ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito po ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Tuloy ang pagpulido ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Siya mismo ang nagsusulat ng kanyang talumpati. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Sa ngayon, hindi pa masabi ng palasyo kung gaano kahaba ang magiging talumpati. Most probably sa Sunday po namin malalaman. Maraming matatakil ang Pangulo dito. Mga priorities niya na maaaring maging topic. Sa Batasang Pambansa naman, sinilip ni House Speaker Faustino D. III ang session hall at mga daraanan ng Pangulo. May hiwalay pang inspeksyon ang House Sergeant at Arms. All systems go. Yung ating security preparations is talagang very mahigpit. Nagpapatupad dito ngayon ng lockout. Ibig sabihin, pili lang yung mga taong pwedeng pumasok sa loob nitong Batasan Complex. Kumbaga, yung mga essential personnel lamang ang papapasukin. Sa loob nitong Batasan Complex, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms, pati na yung Presidential Security Command ang bahala sa security. Habang sa labas nitong Batasan Complex sa araw ng SONA, may mga ipakakalat na mga tauhan ng Philippine National Police, MMDA, pati na Armed Forces of the Philippines. 22,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila, bukod pa sa 1,400 na tauhan ng MMDA. Lalong mahigpit dahil sa sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na may nagpapatuloy at aktibong banta laban sa Pangulo. We always consider yung mga all possibilities na threat. Pinaghahandaan din ng Kamara ang iba pang emergencies gaya ng natural disasters. Kaya may mga helmet, flashlight, pito at bottled water na nakapwesto sa mesa ng mga kongresista sa session hall. Naghahanda na rin ang Senado na gaya ng nakagawian ay darayo sa batasan para sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Wala munang impeachment trial niyan
na hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig sa SONA. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So, hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. How do we jumpstart our economy so that we get back on track? Magpapatupad naman ang Quezon City ng citywide liquor ban mula 12:01 a.m. hanggang 6 p.m. sa July 27, kaugnay ng SONA ng Pangulo. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Pinag-aaralan pa ng Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin nito ang pagkain ng kanyang defense team. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Senate President Win Gatchalian na tila hindi ito kakayanin ng Senado. It's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. At we cannot afford it, in short. Ayon pa kay Gatchalian, dahil sa impeachment trial ng BISE, ginagamit ang ilang committee offices para sa prosekusyon at depensa. Kakailanganin pa raw nila ngayong magrenta ng mga opisina sa Philippine International Convention Center para sa committee hearings, lalo't tatalakayin na ang national budget. Batay sa liham ng OVP kay Gatchalian itong July 7, hiniling ng BISE na sagutin ng Senado ang pagkain ng defense team at dapat magmula raw ito sa accredited caterer ng OVP. Para sa maraming Pilipino, batas at ebidensya at hindi politika ang dapat manaig sa pagdedesisyon ng senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 71% ng mga Pilipino nagsabi niyan sa latest survey ng Okta Research. 21% naman na nagsabing dapat isaalang-alang din ang politika. 7% ang hindi alam ang sagot at 1% ang tumangging sumagot. Walang nagpakomisyon sa naturang survey na ginawa nitong July 4 hanggang 11, panahong nagsisimula ng impeachment trial. Sinagutan ito ng 1,200 Pilipino sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ang survey may margin of error na plus-minus 3%. Paglilinaw ng Okta Research, ang sinukat sa survey ay ang public expectation sa pagiging patas at lehitimo ng impeachment process. Hindi raw ito panukat sa dami ng gustong makonvict o maakwit ang Vice Presidente. Mga kapuso, kung paalis pa lang kayo ng bahay, huwag pong kalimutan ang payong o kapote dahil maulan ang panahon. Maraming commuter at motorista nga sa Metro Manila na perwisyo ng masamang panahon kagabi. At live mula sa Valenzuela, may unang balita, si Gabriel Gonzalez. Gabriel. Ivan, mahigit isang oras ang itinagal ng mga pag-ulan sa Metro Manila kagabi na nagdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Ayon sa Pag-asa, bunsod dito ng bagyong Quiapo. Bumaha sa Espanya Boulevard sa Maynila dulot ng malakas sa pag-ulan pasado alas 9 kagabi. Kinailangang itulak ng ilang rider ang kanilang motorsiklo. Pilit namang tumuloy sa biyahe ang ilang sasakyan kahit umabot na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street. Sa kanto naman ng Taft Avenue at Pedro Hill Street, halos umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napilitang lumusong ang ilang residente habang nanatili naman sa Center Island ang iba. Nakadaan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Muntinlupa, malakas din ang buhos ng ulan na may kasamang kidlat. Sumilong sa gasolinahan ng ilang motorista. Sa Caloocan, bumaha sa ilang bahagi ng Rizal Avenue matapos bumuhos ang ulan kaninang alas 5 na madaling araw. Napilitang huminto sa biyahe ang ilang motorista. Ayon sa Pag-asa, ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila kagabi ay dahil sa bagyong Quiapo. Nakita natin medyo nagkaroon ng mga pag-ulan, tutusin mga severe thunderstorms to. Pero dala na rin ito nung bagyong Quiapo habang papalapit siya. Kasi halos yung malawak ng mga kaulapan ay sumasakop na sa malaking bahagi ng Luzon. So kasama na rin dito yung area ng Metro Manila.
Ivan, nandito tayo ngayon sa bahagi ng MacArthur Highway na sakop ng Barangay Dalandanan sa Valenzuela. Isa ito sa mga unang lugar na binabaha kapag malakas ang ulan. Bagamat umulan kaninang alas 5 ng madaling araw ay hindi naman bumaha sa lugar na ito. Sa lagi ng panahon sa aking kinatatayuan, nananatiling makulimlim ang kalangitan at nagbabadya ang malakas sa pagbuhos ng ulan. Kung kaya't sa ating mga kapuso na bibiyahe pa lamang ngayong umaga, huwag pong kalimutan ang ating mga payong at iba pang mga panangga sa ulan. At yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Gabriel Gonzalez, GMA News.